Naisamantalahin ng Lebanon ang umiiral na tigil putukan upang maipagpatuloy ang diplomasya at mapalawig pa ito sa loob ng isang buwan. Ihahain ng Lebanon ang panukalang extension ng ceasefire sa ikalawang round ng pag-uusap kasama ang Israel na gaganapin sa Washington ngayong Huwebes. Ang mga negosasyon ay pinangungunahan ng mga ambasador ng dalawang bansa sa US, kasama ang ilang opisyal ng Estados Unidos na tumatayong mediator. Ayon kay Lebanese President Joseph Aoun, mahalagang matigil ng tuluyan ang mga pag-atake ng Israel at maisakatuparan ang ganap na pag-urong ng mga puwersa nito sa teritoryo ng Lebanon. Kabilang din sa mga layunin ng pag-uusap ang pagsisimula ng rekonstruksyon sa mga nasirang komunidad at pagbabalik ng mga lokal na residente sa kanilang mga tahanan. Sa kasalukuyan, nananatiling marupok ang 10 araw na tigil putukan na nagsimula noong nakaraang linggo at inaasahang magtatapos sa mga susunod na araw. Sa kabila ng kasunduan, may mga naitatalang paglabag sa magkabilang panig, kabilang ang paglulunsad ng drone at rocket attacks ng Hezbollah laban sa mga puwersa ng Israel. Tinawag ng Israel ang mga nasabing pag-atake bilang malinaw na paglabag sa tigil putukan, bagamat nagsasagawa rin ito ng mga limitadong strike bilang tugon. Sa Southern Lebanon, nananatiling nakapwesto ang mga puwersa ng Israel sa mga border villages at pinipigil ang pagbabalik ng mga residente. Ipinahayag naman ng Foreign Minister ng Israel na si Gideon Saar na may posibilidad ng mas malawak na kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, hindi ang Lebanon ang pangunahing hadlang sa kapayapaan, kundi ang presensya ng Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Samantala, iginigit ng pamahalaan ng Lebanon na hindi nila ninanais ang direktang sagupaan sa Hezbollah. Sa halip ay hangad nilang mapanatili ang kaayusan sa loob ng bansa. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.